Magandang araw mga ka-journey. Magkopra tayo. Tingnan natin yung proseso nila ng pagkokopra. Yung ating mga kaibigan. Magkokopra sila. Yun. Sila bat. Manunungkit siya ng pangkopra. Ito, yan. Pwede na itong pangkopra. Pag kumakalog. Yan o. Ganyan lang sila. Manunungkit. Kukunin lang nila yung tuyo na. Yan, mga tuyo. Yan. Oh. Ganun lang. Ayan ang si Labat. Ang dakilang manunungkit. Kaya ingat kayo sa mga asawa nyo. Baka masungkit din na ito. Wag! Ayan. Tapos babalatan. Tatanggalin yung balat, kukunin lang yung bao sa yung laman. Tapos pag nabalatan na, natanggal na yung pinaka coconut husk niya, lulutuin naman. Tapos pag nagluto, yun, pwede na ibenta, kopra na. So dalawang klase. Pwedeng koprahin, pwede rin namang gawing gata. Yung sa gata ganito rin no? Tanggal ang balat na tatayuhin, sipiday. Labas na gata. Ayan si Kuya Danilo. Ang veteranong mangungopra. Veterano pala. Veterano. Yan pwede na rin ba yan? Nakalog na ba to? Bilis lang eh. Nakakalog na rin. Basta yung pinipili nilang pangkopra, yung kumakalog. Ibig sabihin, naririnig mo yung kalansing ng ng tubig niya sa loob. Kasi pagka kinopra mo siya na hindi pa kumakalansing, yung pagdiluto, numinipis siya, lumiliit. Kumukonti yung at tapos yung possibility na walang walang makuha na oil. Kasi pag kinopra yung oil, ina-extract nila yung oil. Pero ang process lang nila, yan. Susungkitin. Tapos pag sungkit, babalatan, lulutuin. Hanggang doon lang. Yung mag-extract yun na, yung pinagbentahan na nila. Yun yung ginagamit nilang kalabaw. Pagka ganyan, iipunin lang muna. Iipunin muna sa isang tabi. Tapos yung kalabaw na yun yung kukuha. So talagang napakalaki ng pakinabang ng kalabaw. Ayun. Nasuot sila kahit sa pinakasulok-sulukan. Wala sa kanila, wala silang pakialam kung matalahib man yung masukal man, wala. So talaga, yan yung buhay dito. Tingnan natin kung mabibidyohan natin yung pagluluto. Madali lang naman. Madali lang naman magluto. Kumbaga parang didingas ka lang. Tapos ilalagay mo lang yung mga biniyak mo na nyog. Yun na. Tapos pagkaluto na, tatanggalin na sa bao. Tapos pagtanggal sa bao, yun na, ibebenta na nila dun sa
sa warehouse na magdadala naman para sa manufacturing na mag-extract nung oil nung nung nyog. Di natin siya makukuha ng complete detail. Sinasabi ko na lang sa inyo yung mga gagawin nila. Kasi wala pa tayong lutuan. Yung tawag nila doon sa lutuan is tapahan. Tapos yung baon ng nyog, yun, gagawin na nilang uling. So from pag nagawa na nilang uling, additional income na rin para sa kanila. Kasi medyo masalamuot yung division dito. Siyempre, may mga tao dito na wala silang pag-aaring lupa. So sila lang yung nagkokopra. Tapos yung may-ari ng lupa, siyempre may percentage din dun sa kanilang kasi tanim nila to at lupa nila. So may percentage sila. So hanggang dito na lang. Bale, pag may chance tayo, videohan natin yung complete na process ng pagkokopra para matutunan din ninyo. Ayan na si Labat. Ang ganda na naman ng ngiti. Mukhang naka 7,000 na naman to. Putin ko lang sa ibang yun. May sako pa ka dito, boss, ano? O ito, pwede mo to lagyan, ano? Yung puta ng niyog. Ilaglag mo na. Pwede mo na, video na mo. Hindi pakita sa ibang kan. Ano mo na lang, tawag dito. Babaan nyo na lang muna yung mga kukunin. Tapos saka hakutin, isang hakot. Oo. Tapos saka tayo magtuloy ng ganito. Ganda, no? Ito ang nanay mo, makita ang ganyan. Ganyan pala Oo. tapas. Ganyan pala sa probinsya, ganda. Niloloko ko nga yun, na sumama eh. Ay, hindi pa yun nakaparito? Hindi pa. Pag yung December, Ganun. Yung ganda. December. Mapapanood si Jericho sa YouTube. Oo. Panood si Jericho. Mga ka-journey, magtapas tayo ng nyog. Yung pagtatapas, pagtanggal ng bunot dun sa nyog para matira na lang yung bao, laman at saka sabaw ng nyog. Ganyan yung tamang pagtanggal. Kaso hindi pa ganun ka-expert si Jerry kung dun sa mga biyasa ay saglit lang, 5 minuto, 5 segundo lang or wala pa. Kaya nilang tanggalin agad yung bunot. Pero magaling si Jericho umakyat sa puno ng nyug. Puti ko natin. Si Jericho na magtapas, Sabi mo, tapas. Puti. Mga ka-journey, yung ating sinungkit kahapon
Ngayon lulutuin natin. Ito yung tapahan. Yan. Mapapansin nyo, parang banig lang yan. Tapos nandun sa ilalim yung apoy. Yung magluluto doon sa ating kopra. Yan. Nabiyak na. Tinanggal na yung sabaw kasi hindi natin kakailanganin yung sabaw. Pero kung gusto nyo gumawa ng suka, pwedeng gawin yung sabaw na ito para maging suka. Yan. Na-arrange na niya. No. Sipag at tiyaga sa pagkokopra. Tapos pag naluto na to, tatanggalin na to sa bao. So, kukunin na lang yung laman. Tapos hihiwalayin na yung bao. Tapos yung bao, iuling. So, pagkauling, ibebenta uli. Yun, additional na pagkakakitaan. So medyo magtatagal to yung pagluluto. Mga ilang oras, bro? Ang pagluluto? Depende. Pero pinakamababa Kanina kung binatong maga, 8 hours. 8 hours. Ayos na ito, maya. Wala, hindi ako nakapag-ating kanina. May ginagawa pa rin. 8 hours siya lulutuin. 8 to 8 12. to 12 hours sa pagluluto. So tingnan natin kung mako-cover pa natin yung yung finished product. Pero pagka hindi na, basta ganun na lang yung gagawin, tatanggalin na lang yung laman sa bao after maluto. Tingnan natin sa susunod siguro. Pag nakumpleto na natin yung sarili nating tapahan, then videohan natin ang buo, yung complete process ng pagkokopra. Sa ngayon, ito muna. So, have a nice day. Thank you for watching.